tayo sa presyo ng mga bilihin. Nako, magtipid dahil 30 pesos kada kilo ang iminahal ng manok sa mga palengke. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kung noong nakaraang linggo, 185 hanggang 220 pesos kada kilo ang presyo ng isang buong manok. Ngayon, naglalaro na sa 190 hanggang 250 pesos ang presyo nito sa mga palengke sa Metro Manila. 30 pesos ang iminahal. Record high daw ang taas presyong yan ayon sa mga nagtitinda. Kaya si Lani na nagbebenta ng mga ulam, dumidiskarte na lang muna. Binabawi na lang niya sa hiwa ng manok. Nililiitan na lang namin yung size ng manok para hindi masyadong, para marami pa rin tignan. Pero ganun pa rin. Oo, marami nang nagrereklamo sa presyo sa namin. Niliitan namin yung tantad kasi nga mataas. Paliwanag ng United Broilers Raisers Association, ang taas presyo sa manok ay bunsod ng kumonting supply. Marami raw kasi ang nagbawas ng produksyon matapos malugi kasunod ng oversupply noong huling bahagi ng 2023. Pero ayon sa grupo, masyadong mataas ang 250 pesos kada kilo. Kaya posibleng may nagmamanipula umano sa presyo. Well, 250 sa retail, no? It should be record high yan, no? Now, the question is, yung iba kasi, they try to take advantage ng supply situation. Kung sa isang palengke, wala talaga silang makuha at sila lang ang meron, susubukan talaga nilang 250. Ang mga tindera naman pati nagbebenta ng fried chicken sa kanto, umaaray na rin. Sobra po, hindi namin inaasahan sa ganitong buwan. Ang alam namin, by December, maaari pa. Pero ngayon, lagi kong tinatanong sa kinukuhanan ko, anong dahilan, bakit ang taas? Pero wala naman silang masagot. Kasi daw mataas daw ang live ngayon. May posibilidad talaga na tataas na yung ano. Kasi ang alangan naman, wala kang kikitain, magtitinda ka, wala logi talaga. Ayon sa Department of Agriculture, nakikipagdialogo sila sa mga nag-aalaga at nagbebenta ng manok para mapababa ang presyo. Tinatanong namin kung ano yung mga gusto nilang programa para may tulong namin para makarebound sila. Tinitingnan namin yung mga alternative raw materials for feeds kasi yan ang nagpapamahal sa production. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.